Isa si Nanay Grace, hindi niya tunay na pangalan sa mga nabiktima raw ng kaaya-ayang offer mula sa mga recruiter. Taong 2020 nang mabulag ang kanyang kanang mata dahil sa isang karamdaman. Hirap na akong maglakad, natitisod ako lagi. Sabi ko nga sa kanila, para gusto ko nang sumuko. Kaya naman nang malaman na may libreng eye screening at eye surgery sa kanilang barangay, hindi na siya nag-atubiling puntahan ito. Dito nga po, may nag-recruit sila din. Ako ang nakita nila, sumama raw ako. Na ng mga anak ko, sabi ko, sige, sasama ako. Matapos ang check-up sa kanya, sinabing mayroon siyang pugita. Kailangan daw siyang operahan sa lalong madaling panahon. Pinicturean na yung mata ko dito, tsaka kami in-schedule na. Yung pong pugita lang inopera nila sa akin. Nakatakip daw po yung pugita doon sa itim ng mata ko. Isang linggo matapos ang check-up, dinala na raw siya sa ospital para maoperahan, pero Maasa din pong makakita hindi nung pinabalik kami na yun. Bigla nga pong nung alisin yung lens na contact lens. Ala na, hindi na rin nakakita. Parang nawala na rin ako ng pag-asa-asa sa sarili ko dahil sabi ko, hindi na ata ako makakakita. ang masaklap, ang pangakong makakakita raw siyang muli, tila isinulat lang sa tubig. Hindi na raw natunton ang recruiter na nakausap ni Nanay Grace. At ayon sa Philippine Academy of Ophthalmology o PAO na nilapitan ni Nanay Grace matapos maoperahan, hindi raw dapat ginalaw ang kanyang mga mata. Makalipas ang 4 na taon, napag-alaman ng PAO na nangyayari pa rin ang ganitong iskema. Oktubre nitong taon, nilapitan si Christian, hindi niya tunay na pangalan, ng suspect na si Ronald Dimagiba. Yung anak ko, umano sa akin, dati pa-check up ka dyan sa barangay, mayroon na ikang libre. Pagpunta niya sa barangay, dito na raw siya nagsimulang maghinala. Tinignan ako nung doktor, ng sinasabing doktor na yun. Pinicturean niya yung mata ko, o-operahan na yung mata mo. Hindi ba alam na may pugita ka sa mata? Ayun nga, doon ako nagduda eh. Ito nga po. Ito po yung tumingin sa mata ko. Nag-offer daw ang nagpakilalang ophthalmic technician na si Ronald Dimagiba na libre ang kanyang magiging eye surgery dahil ang buong bayad sasagutin naman daw ng PhilHealth. In-interview ko nung nurse niya na, desidido po ba kayo magpa-opera? Kasi sa akin nung nurse. Kasi po bukas po o operahan po yan. Kabilis naman nga ako. Pupunta tayo ng PhilHealth. Ayusin natin yung PhilHealth ninyo. Matapos ang check-up, dinala na raw si Christian sa PhilHealth para ayusin ang kanyang papeles. Sinabi sa amin, libre yung sasakyan. Nung pauwi na kami, parang nadulas yung nurse. Hindi po doktor yun. Assistant lang po yun. Ay, doon na ako nagduda. Dahil sa pag-aalinlangan, pikit matang inurungan ni Christian ang free eye surgery na offer ng suspect na si Ronald Dimagiba. Pag-uwi ko dito, hindi ka ako magpapa-opera. Bakit Nako, diskumpiyado ka ako. Baka mamaya, samain pa yung mata ko. Dahil sa nangyari, minabuti ni Christian na magtungo na sa isang espesyalista para malaman ang tunay na kondisyon ng kanyang mga mata. Wala ako nakitang sign ng cataract. So ano lang po talaga, meron kayong malilit na pugita. Ito yung pugita ni sir, or kung tawagin namin pterygium. So hindi po sa sapat na dahilan yan para maging aggressive sa pag-opera ng pterygium ni sir. Ang nangyari kina Nanay Grace at Christian ay ilan lamang sa mga ikinababahala ng Philippine Academy of Ophthalmology. So itong mga recruiters na to ay definitely hindi licensed, and then they claim na sila'y ophthalmic technician. Well, ang ophthalmic technician, limited lang po ang trabaho sa pag-handle ng mga ophthalmic machines na nasa facilities na may misdiagnose nila. Pati po yung ina-advise nila na operation para sa pasyente ay false din. Ayon kay Dr. Ben Camino, talamak ang ganitong kalakaran dahil mataas daw ang claim sa PhilHealth sa mga ganitong klaseng operasyon. If you can just imagine, nag-oopera po sila ng mga pugita, minimum of 10 patients, 15 patients, up to 20 to 30 patients. So, i-multiply nyo po yung 39,000, makakakuha kayo talaga ng milyon-milyon na kita per week and per month. So, dito po nakukuhanan ng PhilHealth na hindi naman talaga dapat operahan ng pasyente. Lahat ng kanyang mga sinusuri ay pinapadala niya sa isang hospital, no? At kung saan doon naman ooperahan ng isang tunay na doktor. Base sa aming investigasyon, bawat pasyente na inooperahan
ay nakakatanggap ng PhilHealth claim na around 30,000 pesos. Sinama namin yun sa investigation natin kung ma-validate natin na talagang may direktang kinalaman itong hospital na to dun sa illegal na gawain nitong suspect. Ang reklamo ng grupo ni na Dr. Ben Camino ang nagbigay daan para matimbog ang modus di umano ni Dimagiba. Sa pagkakahuli sa suspect noong November 15, 2024, nakumpiska sa kanya ang ilang aparato na ginagamit na pang eye testing, PhilHealth forms, maging ang isang reseta, identification card at calling card na nagtuturo sa isang ospital sa Bulacan. Dinala sa custodial facility ng CIDG, RFU-3 si Ronald Dimagiba. Naharap siya sa kasong violation of Section 10 of RA 2382 o ang Medical Act of 1959 at RA 8050 Section 32F o ang Revised Optometry Law of 1995. Sinubukan din kausapin ng resibo ang suspect pero tumanggi na ito magbigay ng kanyang pakayag. November 19, 2024, pansamantalang nakalaya si Dimagiba habang patuloy namang nililitis ang kanyang mga kaso. Nagpaunlak ang PhilHealth na makapanayam ng resibo. Ayon sa kanila, masugid nilang pinoproseso ang mga reimbursement claim para sa anumang operasyon. Sir, for screening, so long as the claims is in accordance with the documentary requirements, the claims is actually being paid. We have, as stewards of the National Health Insurance Fund, we have to strictly follow the letter of requirements para po ma-screen natin na yung tama lang po yung babayaran natin. Siniguro din nilang iimbestigahan nila pati ang ospital na pinagdadalhan ni Dimagiba ng kanyang mga nabibiktima. For the hospital, there must change their motivating factor. As hospitals and for PhilHealth, our motivation must be to provide quality health care to our fellow Filipinos. Under the current rules, ang penalty po natin is 200,000 fine or a penalty of suspension of 3 months per count. Pag po sinabi natin per count, per submitted claims. Samantala, paalala ng mga otoridad Sa mga tao dyan na involved pa rin sa ganitong modus, tandaan ninyo, nandito ang inyong PNP CIDG para kayo ay hulihin at talagang pananagutin namin kayo sa batas. walang lugar sa lipunan ang anumang uri ng panlilinlang. Kung may mga resibo, ang panloloko at pagpapanggap, papanig at papanig ang batas sa mga inosenteng na biktima, lalong-lalo na kung kalusugan ang pwedeng malagay sa panganib at kapahamakan.